Sa panahong ito na halos lahat ng bagay ay inaasa ng tao sa teknolohiya, unti-unting nabubura ang mga tradisyon katulad ng pagpapalipad ng saranggola. Tara, sundan natin ang pising nagdudugtong sa saranggolang pinapalipad ng hangin. May saying kasi na yung kahit hindi mo na nakikita yung kite mo, hindi ibig sabihin na wala pa rin kayong communication sa isa't isa. So halimbawa may mahal ka at malayo yung mahal mo nasa abroad, hindi ibig sabihin na wala na kayong connection sa isa't isa. Although hindi kayo nagte-text, ibig sabihin may connection pa rin kayo sa isa't isa. Yun yung bond na nabuo ng love nyo. Yun. Pag ito nawala, napumunta na sa clouds, lampas ng clouds. Hindi ibig sabihin na hindi na kami nagkako-connection. May rope eh. So alam ko nandiyan pa rin siya. Mababaybayan kasaysayan ng saranggola, mahigit 2,800 taon na ang nakaraan. Isipin na lang natin, kung di na-imbento ang saranggola, malamang hanggang ngayon ay nagtitiis pa rin tayo sa mabang biyahe sa barko. Dahil malamang din, hindi pa rin na-imbento ang eroplano. Dahil ang mismong konsepto nito ang ginamit ng Wright brothers at iba pang siyentipiko sa paggawa ng mga sinaunang eroplano. Pero paano kaya kapag dumating ang panahon na wala na kahit isang saranggola ang magpipinta sa bughaw na langit? Paano kung tuluyan ang matabunan ng mga makabagong teknolohiya ang dating mga simpleng libangan na ito? At bakit nga ba nawawala ang tradisyong ito ng mga Pilipino? Pero ang tanong ay, hindi lang ngayon yun. Ibig sabihin, noon pa yun. Ano yan kung tradisyon yan, yung salitang tradisyon ay galing sa salitang Latin na tradare, handed over, ibig sabihin, yung mga bata na to, hindi na sila na-handed over ng mga generation before them. Tayong dalawa, halimbawa, mas bata ka sa akin, matanda ako sa'yo, may naisalin pa ako sa'yo, baka wala na ako naisalin sa'yo. Yun ang tradisyon, yun ang konsepto ng tradisyon Meron mga contribution dyan. Bakit nawawala? Una, nakikita ko wala nang lugar. Di ba? Wala nang lugar na laruan ng mga bata. Dati pwedeng paglaruan yan sa daan. Ngayon, hindi naman pwedeng paglaruan sa daan dahil marami na rin sasakyan dumadaan. Pangalawa, sa bukid. Wala nang bukid Di ba? Makikita mo na na-convert na yung mga farmlands into subdivision, tapos mga industrial, nawawala na rin ang laruan ng mga bata. Pangalawa, nakita natin yung access to technology, computer. Halimbawa, halip na mag-farm, magsabukid, magka-farm bill, sa computer ka. Halip na mag-asikaso ng mga hayop sa bahay, mag-alaga ng mga hayop sa bahay, may pet bill na. Parang yung parents today are becoming too protective. Yung nanay, protective masyado dun sa mga anak. O bawal mapawisan. Diba? Tapos bawal magkadumi. Kaya ano nangyayari ngayon? Hindi na pilalabas ang bata. Hindi na pilalabas yung mga anak. Pagka nagkapalipad ka ng saranggola, nakabilad ka sa bukid, hinihila ka, tumatakbo ka, nalalaglag ka sa pilapil. Diba? Nalalaglag sa pilapil, nalulublob ka sa putik. Kasi gusto mong lumipad pa yung saranggola mo yan, wala na yan dahil nga parents protective, iba yung perception ng mga magulang ngayon sa protection doon sa mga bata. Sa aming paghahanap sa mga tao mas trip pa rin ang magpalipad ng saranggola sa halip na maglaro ng Dota, nagtungo kami sa Candaba, Pampanga kung saan taon-taon ay ginaganap ang kite flying exhibition bilang bahagi ng kanilang Ibon Evon Festival. Dito namin nakilala si Kuya Eric, miyembro ng Kite Team Philippines. Actually, bata ako. Start ako sa mga yung dyaryo, plastic,
kukuha ko ng walis tingting ng nanay ko. Tapos tatakas ko yung sinulid niya, gagawa ko saranggola, papalipad ako. Doon ako nag-start. Tapos upgrade ng konti, nakakita ko ng magaganda, ginagaya ko. Pag hindi lumipad, uulitin ko pa rin, hanapin ko yung mali. So, hindi ako titigil hanggang di ko nakuha yung gusto ko. Iba-iba yung mga kites natin. Meron mga single line, dual, meron din 3 lines and quad lines. Yung kanina, 4 lines yun. Then meron din tayo mga stand kite. Yun yung mga pang demo na precision flying, ballet, mga radical moves nandun. Sunod nating activities, February 10 hanggang 13 sa hot air balloon. Everybody's welcome. Ang demo namin is choreographed precision flying. 4 kites will dance with the music and doing choreographed moves. And proud to say, Pilipinas, kami pa lang yung gumagawa ng. Madilim pa lang ay nagbiyahe na kami papunta sa Angeles, Pampanga para sa ginaganap na 16th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. Sasamahan namin si Kuya Eric sa kanilang pagtatanghal ng isang choreographed kite flying exhibition. Nandito tayo ngayon sa Clarkfield, Pampanga para sa 16th Philippine Hot Air Balloon Festival. At kung titingin tayo sa bandang likuran, makikita natin yung maraming mga saranggola na parang nagsasayaw sa ating kalangitan. Ang nakakalungkot nga lang, halos napakadalang na ng mga gantong eksena dahil sa ilan na lang naman talaga doon sa ating mga kababayan yung sanay magpalipad ng saranggola. Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe, matayog ang pangarap ng matandang bingi. Umihip ang hangin, nawala sa paningin, sigaw ng kahapon, nilamon ng alon. Malabo ang tunog ng kampanilya ni Padre, maingay ang taginting, masayo ng babae. 3D or tri-D. So, kung makikita niyo yung specs ng saranggolang ito, mas malalaki yung butas niya. Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe, matayog ang pangarap ng matandang bingi. Hinuli ang ibon, pinagsuot ng pantalon, dinali ng PC, hindi na ng sinturon. Dumaan ang jeepney at gumuhit pa sa kalye, mauling ang iniwang, hindi na tinabi. So, buradol, para sa kanila, that's their term as kites. Punta ka ng Batangas, ang tawag nila sa saranggola is burador. Dito sa Pampanga, we call it burarol. Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe, matayog ang pangarap ng matandang bingi. Pinili tumawid, ang naglaro'y isang ingit, lumuha ang langit at ang mundo ay nanliit. Umako ay sa bakurang anghel na natatanod, sumusuway sa utos, puso'y So kuya, kanina napanood namin yung ginawa nyo, yung parang synchronized na kite flying. Ano yung tawag dun sa ano na yun? Sa pinalabas nyo kanina? That's the synchronized choreographed flying. May sabay or sunod-sunod. So kung maghihiwalay man yan,
may pattern pa rin na sabay-sabay pa rin sila. Sa palagay mo ba, unti-unti nang nawawala yung tradisyon ng pagpapalipad ng saranggola sa Pilipinas? Oo, kasi mas nadadivert na siya sa ibang things, ibang bagay na ginagawa ngayon, like sa technology, sa computer, so parang nawawala na talaga yung atensyon ng mga tao sa saranggola. Sa palagay mo ba kailangan pa ng mas maraming event na katulad nito para i-promote yung pagpapalipad ng saranggola? Oo, mas kailangan kasi mas mapopromote mo yung mas tradisyon ng mga Pilipino. So parang mas kailangan natin yung mga ibang events pa na katulad nito. Parang hindi lang siya dapat every year na ginagawa, dapat mayroong parang kahit twice a year para mas promote mo yung mga kites na katulad nito. Last question, sir. Tingin niyo po ba kailangan pa magkaroon ng mas maraming event na ganito para i-promote yung pagpapalipad ng saranggola? Malaking bagay yun pag may mga ganitong event talaga. Kailangan mas mapadalas pa talaga. Dahil kultura yan ng Pilipinas ng Pilipino Hindi naman lahat ng kultura marunong magpalipad ng saranggola Isa sa atin yun, dapat payamanin natin yung ganitong kultura. Sana meron pa talagang mas maraming event na ganito. Kaya may anak ako ngayon, ngayon lang nakahawak ng saranggola yan. Dati, ilang taon ako, nakahawak na ako. Mag 4 years old na, ngayon lang nakahawak ng saranggola. Sa tingin ko, mas maganda na magkaroon ng mas madaming event katulad nito kasi naiengganyo yung mga Pilipino na magpalipad ng mga to. Kasi yung iba kasi masyado nang madaming elite dito sa Pilipinas. So, ang nangyayari, bumibili sila ng mga RC. Hindi pa naman nila natetest ang magpalipad ng kite. So pag pinatest mo na sa kanila, wow, ang ganda naman pala, astig pala nito, mano-mano. Di ba? Sa tingin niyo po may epekto rin yung pagkakaroon ng pag-unlad ng teknolohiya, halimbawa yung mga pagkakaroon ng mga portable PlayStation dun sa pagkawala rin ng tradisyon? Malaking bagay yun, dahil syempre convenience po yung mga PlayStation, mga Game Boy. Instead na nagsasaranggola, nasa bahay na lang lalaro yung mga bata. Kahit maganda nga yung kagaya nito, bonding time ko to sa anak ko di ba? So sa computer game, wala namang bonding time yun So sarili lang siya naglalaro. So malaking bagay na may ganitong klaseng tradisyon na natin na parang culture natin to na maglaro ng saranggola. Kapag naglalaro ka ng tumbang preso, halimbawa, naghahabulan kayo, nagkakatuwaan kayo, nabubuo yung pagkasamahan, nabubuo yung barkadahan, nabubuo yung camaraderie ng bawat isa. Tapos, you aim for something. Sa computer, hindi mo magagawa yan. Tapos, pagka nasaktan ka nga, sa kagustuhan mong manalo, at sa gustuhan yung humaba yung pagkataya ng nakataya doon sa tumbang preso, pagka nagkabungguan kayo, na aksidente, nasugatan ka, ang mangyayari doon, hindi mo titignan personal yan. Kasi ang mangyayari doon, part and parcel yun ang laro. At nabubuo mo din ngayon dito yung natin, yung samahan natin na mas sumahaba din yung aking pasensya. Nagiging maganda para sa tao, na nabubuo yung tao. So, sa mga gatong aspeto, makikita natin na may maganda. May magandang nangyayari, may magandang contribution kung mai-revive yun. Kaya lang ang problema, hindi ito isang Herculean task para gawin ng isang individual o isang grupo. Ito ay isang collaborative work. Bawat isa may kanya-kanyang dapat gawin. Hindi mo dapat sabihin na siya lang dapat ang gumawa nito, ako lang dapat ang gumawa nito, o sila lang dapat gumawa nito. Kundi ito'y gawaing kabuuan. Pagka nagawa yun ng isang lipunan at tinitingnan ng lipunan niya yung kanyang magagawa at mako-contribute doon sa pagbuhay ng mga nawawalang mga laro na ito, magiging maganda 'yon. Hindi ito gawain ng isa na dapat may contribution ng bawat isa. May contribution ng bawat isa doon sa pag-revive ng ganitong mga gawain. Hanggang kailan kayo magpapalipad ng saranggola? Sa hot air balloon o sa buong buhay ko? Sa buong buhay nyo? Hanggang kaya ko. Hanggang kaya kong ituloy yung tradition ng kite flying, kite making. Hindi kung matapos man yung pag hindi ko na kaya, tuturuan ko pa rin yung anak ko.
tsaka yung mga magiging apo ko. So, yun lang yung transfer ko sa kanila na gusto kong ituloy nila. Ayon kay Marshall McLuhan, lumilikha ang teknolohiya ng kasaysayan habang lumilikha ang kasaysayan ng kultura. Huwag naman sana nating hayaan na matabunan na lamang ng mga luho sa buhay, hindi lamang ang pagkapalipad ng saranggola, kundi maging ang kultura at pagkakakilanlan natin bilang Pilipino.